Magandang araw mga ka-Micris. Welcome back dito sa ating channel kung saan puro kilig, tawa, at good vibes lang ang hatid sa inyo ng ating paboritong tandem, sina Mikoy at Krista. Pero bago ang lahat, isang maikling paalala muna, ang kwentong maririnig ninyo ay kathang-isip lamang for entertainment purposes only, gawa lang ito para sa ating mga solid Micris fans na walang sawang sumusuporta, tumatawa, at kinikilig sa bawat eksena nila. Kaya sit back, relax, at sabay-sabay nating samahan ang istoryang puno ng ngiti, lambingan, at konting tampuhan, dahil minsan, sa likod ng mga biro, may halong katotohanang nakakakilig. Ngayon mga idol, trending na naman sa ating Micris World ang tanong na, Mikoy mayroong ibang mahal. Aba, teka lang, nang marinig ko yan, napastop ako saglit. Parang imposible, di ba? Kasi kung matatandaan natin, si Mikoy, mula umpisa pa lang, consistent yan sa pag-aalaga kay Krista, sa simpleng pag-abot ng tubig, sa pagbitbit ng gamit, o kahit sa mga pa-joke niyang, oy, ingat ka ah. Pero syempre, bilang mga merits with pure intentions, haha, gusto rin nating alamin kung ano nga ba ang pinagmulan ng issue na yan. Ayon sa mga chika ng mga viewers, may napansin daw silang kakaibang kilos si Mikoy nitong mga nakaraang araw. Hindi raw ganun ka-chika tulad ng dati, parang madalas nakatingin sa malayo, at minsan ay tahimik lang habang si Krista ay todo energy pa rin. May mga eksena pa nga raw na parang umiwas si Mikoy kapag banibiro sila ng Micris Forever. Pero sa totoo lang mga ka-Micris, minsan, ganyan lang talaga kapag pagod o maraming iniisip. Hindi ibig sabihin may ibang mahal agad. Baka nga may plano siyang surprise, di ba? Alam nyo naman si Mikoy, tahimik pero may patama. At ito pa mga idol, may nagsasabi raw na may bagong kakalab si Mikoy sa isang upcoming content, at doon daw nagsimula ang chismis. Pero kung titignan mo ang mga galaw ni Mikoy sa camera, parang normal lang. Walang halong guilt o pagtatago. Mas mukhang chill lang siya. Kaya ako personal kong pananaw, hindi ito tungkol sa ibang mahal, kundi baka tungkol sa ibang mission. Kasi minsan, ang mga taong tulad ni Mikoy, gusto ring mag-grow, gusto ring magbigay ng inspirasyon hindi lang sa tandem kundi sa lahat ng fans nila individually. At si Krista, aba, kilala natin yan, supportive queen. Kaya dito napapasok ang pangalawang tanong sa ating thumbnail, Krista handang aagapay. Syempre naman, kung may isang bagay na hindi natin may kakaila kay Krista, yun ay ang pagiging matatag niya. Mula pa noong unang beses siyang napansin ng Kalinga team, hanggang sa pagbuo ng Micris tandem, kita natin kung paano siya nagbago, mas responsable, mas sweet, at higit sa lahat, marunong umunawa. Kaya kung sakali mang may mabigat na pinagdaraanan si Mikoy, hindi imposibleng si Krista pa rin ang unang aagapay sa kanya. Naalala niyo pa ba yung vlog kung saan bigla niyang sinabihan si Mikoy ng, huwag ka nang malungkot, andito lang ako. Ayun, ibang klase talaga tong si Krista, marunong dumamay kahit walang sinasabi. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan ng maraming salita para iparamdam ang pagmamahal, di ba? Isang simpleng smile lang niya, sapat na para muling gumaan ang pakiramdam ni Mikoy. Kaya kung ako tatanungin niyo, oo, handang-handa si Krista aagapay kahit sa anong laban. Pero teka, habang tumitindi ang mga usapan online, may bagong development na mas nakaka-excite. Ayon sa ating mga solid fans na may matatalas na mata, posibleng magkita na raw si Mama Ellen at si Krista. Aba, eto na ang pinakahinihintay ng lahat. Kasi kung totoo nga to, isang malaking hakbang to para sa mas malalim na samahan. Alam nyo naman si Mama Ellen, laging nakamasid, laging may wisdom. Marami ang nagsasabing excited siya makilala ng mas personal si Krista, hindi lang bilang katendem ng anak niya, kundi bilang taong nagbibigay inspirasyon kay Mikoy. At syempre, kung may Mama Ellen, hindi rin magpapahuli ang nanay ni Krista, na ayon sa mga ulat, gusto raw makausap si Mikoy. Wow, parang teleserye na may halong kilig at comedy. Pero isipin nyo kung totoo nga na gusto niyang makausap si Mikoy, ibig sabihin lang yan, may respeto at tiwala siya sa binata. Hindi mo naman kakausapin ng isang tao kung wala kang magandang intensyon, di ba? Baka gusto lang niyang magpasalamat, o baka gusto niyang makita kung gaano kaseryoso si Mikoy sa pagpapasaya sa anak niya. Sa totoo lang mga ka-Micris, sa bawat isyong lumalabas, mas lalo kong nakikita na lalong lumalalim ang samahan ng dalawa.
Kasi di ba, kung may mga dumadaan na ganitong chismis at nananatiling kalmado at magkaibigan pa rin sila, ibig sabihin matibay yung foundation. Hindi yan basta-basta natitinag sa mga intriga. At kung sakali mang may tampuhan, alam kong mauuwi rin sa lambingan. Ngayon habang patuloy nating sinusundan ang My Chris journey, gusto kong ipaalala sa lahat, huwag tayong agad maniwala sa mga nababasa sa comment section. Tandaan, minsan, ang mga fans ang gumagawa ng eksena kahit wala pa. Haha, pero seryoso, ang importante, lagi tayong naka-antebe hindi para manghusga kundi para magbigay ng suporta at saya. Kaya mga idol, sa susunod na segment, mas palalalimin natin ang usapan. Aalamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ni Krista nang sabihin niyang, kung ano man yan, susuportahan kita. Kasi baka may deeper meaning yan na hindi natin agad napansin. At syempre, baka lumabas na rin ang clue kung kailan magaganap ang meeting ni na Mama Ellen at Krista, at kung ano ang gustong sabihin ni nanay ni Krista kay Mikoy. Kaya huwag kayong aalis mga ka-MyChris, dahil sa susunod na segment, mas titindi pa ang kwento. Dito lang yan sa ating Ka-Earth Mix Vlog, kung saan bawat kwento, may kilig, may aral, at syempre, may ngiti. Eto na mga ka-MyChris, tuloy na tayo sa mas nakakakilig na bahagi ng ating kwento. Kung sa unang segment ay pinag-usapan natin ang tanong na, Mikoy mayroong ibang mahal, ngayon naman mga idol, tututukan natin ang puso ni Krista? Oo, si Krista na kahit ilang ulit nang napaiyak, napatawa, at napakilig ng buong MyChris Nation. Ang tanong, Krista handang aagapay? Aba, hindi lang handa, determinado. Kasi kung babalikan natin mga idol, mulat sa poll ay ipinakita na ni Krista kung gaano siya ka-devoted hindi lang kay Mikoy kundi sa lahat ng taong naging bahagi ng journey nila. Hindi siya yung tipo ng babae na agad sumusuko kapag may problema. Siya yung tipo na pipiliing umintindi kaysa magduda, yung tipong tahimik pero malalim, at kahit nasasaktan minsan, pipiliin pa ring ngumiti kasi alam niyang mas mahalaga ang samahan nila kaysa pride. Kaya nang lumabas yung issue na baka may ibang mahal daw si Mikoy, imbes na mag-react agad si Krista, tahimik lang muna siya. Pero sabi nga nila, sa mga mata ng isang babae, nandoon ang sagot. At sa mga vlog na napanood natin, halatang alam ni Krista ang totoo. May eksena pa nga kung saan tinanong siya ni Ate Ligaya, Krista, okay ka lang ba sa mga sinasabi nila? Sabay ngiti lang siya at sagot ng, sanay na po ako, ate. Alam ko naman kung ano yung totoo. Boom! Mic drop yun mga idol. Kasi hindi mo kailangan ng malaking paliwanag kapag may tiwala ka. At doon ako humanga kay Krista. Ang maturity niya sa mga ganitong sitwasyon, napaka-admirable. Hindi siya nagpo-post ng mga cryptic na status, hindi rin siya nagpapadala sa emosyon. Instead, mas naging focused siya sa mga positive things, sa studies niya, sa family niya, at syempre, sa mga projects nila ni Mikoy. Kaya nga ang tanong na, Krista handang aagapay? Para sa akin ay may dalawang sagot, oo, at oo ulit. Isipin niyo mga idol, may mga pagkakataon na si Mikoy ay napapagod din. Lalo na kapag sunod-sunod ang tapings, collaborations, at content shootings. Pero kahit ganoon, laging may isang Krista na handang mag-abot ng tubig, magtimpla ng kape, o kahit simpleng, kaya mo yan, lang, sapat na yon para bumalik ang lakas ng binata. At ito yung mga moments na hindi nakikita sa camera pero ramdam ng mga taong nasa paligid nila. Yung simpleng pagtapik sa balikat, o yung pagngiti ni Krista sa gitna ng pagod, parang sinasabi niyang, andito lang ako, hindi kita iiwan. Tapos eto pa mga idol, may eksena raw behind the scenes na ikinatuwa ng mga fans. Habang nagse-set up daw sila ng bagong content shoot, biglang umulan. Ayun, si Mikoy agad nagpanik kasi ayaw niyang mabasa si Krista. Pero ang ginawa ni Krista, siya pa ang nagpayong para kay Mikoy. Haha, grabe diba? Paano mo hindi mamahalin ang ganitong babae? Kahit siya ang dapat alagaan, siya pa rin yung unang aalalay. Kaya nga maraming nagsasabi, Krista isn't just a partner, she's a home. At kapag tinanong mo si Mikoy tungkol doon, simpleng sagot lang daw niya, si Krista. Siya yung taong kahit wala kang sabihin, alam niya kung kailan mo kailangan ng tulong. O diba mga idol, parang linya sa pelikula. Kaya kahit anong intriga ang ibato, parang walang makakabuwag sa chemistry nila. Pero hindi rin madali para kay Krista ang palaging umintindi. Aaminin niya sa mga close friends niya, minsan nakakapagod din.
May mga gabi na gusto niyang umiyak, pero pinipili niyang magdasal. Minsan gusto niyang magtanong ng, bakit parang ang layo mo? Pero sa halip, sinasabi na lang niyang, siguro pagod lang siya. Ganon siya ka-understanding. Ganon siya ka-patient. At yung ganong klaseng kabaitan, bihira sa panahon ngayon. Kaya mga ka-Micris, habang pinapanood ko yung mga huling uploads nila, ramdam ko yung subtle shift. Hindi man sila sweet every minute on cam, pero may mas malalim na connection ngayon. Parang hindi na kailangan ng lambingan para ipakita ang pagmamahal. Sapat na yung presensya nila sa isa't isa. At kung may mga fans man na nagdududa, siguro panahon na para manahimik muna at hayaang sila mismo ang magpatunay na walang problema sa kanilang dalawa. Ngayon, usapan naman natin sandali yung mga plano ni Krista. May mga bali-balita na gusto raw niyang gumawa ng solo vlog na inspirational, tungkol sa mga kabataang lumalaban sa buhay. At guess what? Full support daw si Mikoy. Sabi pa raw niya, go lang, support kita dyan. Nakakatuwa kasi kahit may mga sariling projects, hindi sila nagseselosan, instead, nagtutulungan pa. Yun ang tunay na teamwork. At eto pa idol, sa mga nakaraang live nila, napansin mo ba yung moment na biglang natahimik si Mikoy tapos tiningnan lang si Krista? Marami ang nag-comment na parang may malalim na gustong sabihin si Mikoy noon. At maririnig mo si Krista na biglang sabi, okay lang yan, smile ka na. Sabay tawa nilang dalawa, simpleng eksena, pero kung titignan mo, doon mo makikita kung gaano ka-solid ang understanding nila. Hindi kailangan ng maraming salita. Kaya kung ako tatanungin mo, idol, oo, handang-handa si Krista aagapay. Hindi lang sa harap ng camera kundi sa totoong buhay. Dahil sa bawat pagsubok, siya yung klase ng taong huling bumibitaw. At kung minsan man magkaroon ng tampuhan, tiwala akong mas pipiliin niyang ayusin kaysa iwanan. Kasi sa dulo ng lahat, mahal niya si Mikoy, at yung pagmamahal na yun, hindi basta-basta naglalaho kahit ilang chismis pa ang dumaan. Kaya mga ka-Micris, sa susunod nating segment, tutok lang dahil pag-uusapan naman natin ang isa sa mga pinaka-exciting na bahagi ng ating thumbnail, Mama Ellen at Krista, magkikita na. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Mama Ellen kapag personal niyang nakausap si Krista? Matatanggap kaya niya ang closeness nila ni Mikoy? At anong sorpresa ang inihanda ni Mikoy para sa kanila? Nako idol, siguradong puno ng kilig, halakhakan, at konting kaba ang susunod na eksena. Kaya stay tuned lang mga solid Micris fans, dahil dito sa Ka-Earth Mix Vlog, walang iwanan, puro good vibes lang, at syempre, may kilig sa bawat kwento. Ayon na mga ka-Micris, tuloy-tuloy na tayo sa pinaka-inaabangang tagpo ng ating kwento, ang pagkikita ni na Mama Ellen at Krista. Grabe, mula pa kaninang umaga, trending na sa mga Micris fan groups tong balitang to. Lahat excited, lahat kinakabahan, kasi hindi lang basta simpleng pagkikita ito mga idol, kundi sa itong milestone sa buong Micris journey. Pero bago tayo sumabak sa detalye, quick recap muna, sa mga nakaraang eksena, nakita nating todo suporta pa rin si Krista kay Mikoy kahit may mga intriga. Pinili niyang umunawa at manahimik, dahil sa puso niya, alam niyang si Mikoy ay tapat. At ngayon nga, heto na, panahon na para mas makilala siya ni Mama Ellen, ang ina ng lalaking nagpapatibok ng puso niya. Imagine yung mga idol, umaga pa lang, ramdam mo na yung halo-halong emosyon ni Krista. Kilig, kaba, saya, lahat na. Habang nasa van sila papunta sa event kung saan magkikita sila ni Mama Ellen, napapatingin siya sa bintana, nagdadasal ng tahimik. Sabi pa raw ni Mikoy, relax ka lang, maayos naman si Mama, mabait yun. Pero kahit ganun, alam natin mga ka-Micris, natural lang yung kaba. Sino ba naman ang hindi manganginig kapag unang beses mong makakaharap ang nanay ng taong espesyal sa'yo, di ba? Pagdating nila sa venue, simple lang ang setup, may maliit na garden area, may mesa na may mga bulaklak, tapos may nakahandang kape at banana bread, favorite daw ni Mama Ellen. Pagbaba pa lang ni Krista, todo greet na si Mikoy, ma, si Krista po. At ayun na, lumapit si Mama Ellen na may ngiti, pero halata sa mga mata niya yung curiosity at wisdom. Hindi yung intimidating na tingin ha, kundi yung parang gusto ka niyang makilala ng totoo. Ay ikaw pala si Krista, sabi ni Mama Ellen, habang hinahawakan ang kamay niya. Ang dami kong naririnig sa'yo, puro magaganda. Mabuti at nakilala rin kita. Grabe, doon palang mga idol, parang nabunutin ng tinek si Krista. Agad niyang sagot,
salamat po, ma'am, nakakahiya po, pero napakabait niyo po. Sabay ngiti. Si Mikoy. Ayun, todo ngiti lang sa gilid, halatang proud na proud. Pero syempre, hindi mawawala ang mga funny tension moments. Habang nagkakape sila, biglang nasabi ni Mama Ellen, alam mo Krista, dati galit ako sa mga nagpapakilig sa anak ko, kasi ayokong masaktan siya. Napalunok si Krista, sabay sagot ng mahina, naiintindihan ko po yun, ma'am, pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang natawa si Mama Ellen at sinabing, pero ikaw, iba. Kasi parang ikaw naman ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Boom! Ganun lang mga idol. Diretso sa puso ang linya ni Mama. Doon mo makikita yung respeto at maturity ni Krista. Hindi siya nagyabang, hindi rin nagkunwaring close agad. Sa halip, nakinig lang siya ng mabuti, sinagot ng maayos, at pinakita kung gaano niya pinahahalagahan si Mikoy at ang pamilya nito. Sabi pa raw ni Krista, si Mikoy po, mabait po talaga. Sobrang maalaga at masayahin. Kung hindi po dahil sa kanya, baka hindi ko na ituloy ang mga plano ko. At doon, nakita mong napatango si Mama Ellen, halatang na-touch sa honesty ni Krista. Pero mga idol, alam niyo ba kung ano ang highlight ng pagkikita nilang yun? Yung biglang pumasok si Mikoy habang nag-uusap ang dalawa at sinabing, Ma, gusto ko lang pong sabihin na si Krista po, hindi lang po ka-partner sa content. Isa po siyang blessing. Aba, napawaw pati si Mama Ellen. Napangiti lang siya sabay sabi, yan ang gusto kong marinig sa iyo anak. Basta alagaan mo siya, at kayo pareho, huwag kayong magpapadala sa mga intriga. Mga ka-Micris, yung eksenang yun, pure good vibes, pure sincerity. Wala nang halong drama, parang pinakita sa atin na hindi kailangan ng malaking eksena para maramdaman ang respeto at pagmamahal. Kasi minsan, sapat na yung simpleng pag-upo, pakikinig, at pagngiti para iparamdam na, tinatanggap kita. Pagkatapos ng meeting, nagpicture pa silang tatlo, si Mama Ellen, Mikoy, at Krista. Kita mo sa mukha ni Mama Ellen yung genuine smile, at kay Krista naman yung halo ng tuwa at ginhawa. Sa caption nga raw sa story ni Mikoy, Family Vibes Heart. At dun mga idol, parang napawi lahat ng duda at chismis. Pero syempre, hindi mawawala ang banat ng mga fans sa comment section. Si Mama Ellen, approved na kay Krista. Ang saya naman, finally nagkita rin sila. Solid my Chris. Family na talaga. Nakakatuwa kasi imbes na drama, napuno ng saya at positibong reaksyon ang buong fandom. Dahil alam nilang totoo ang respeto, hindi showbiz lang. At eto pa mga idol, habang papauwi sila, sinabi daw ni Mama Ellen kay Mikoy, anak, kung siya ang nagpapasaya sa'yo, huwag mong hayaang mawala. Grabe yung linya na yun. At si Mikoy naman, simpleng ngiti lang pero may kasamang, promise po, Maria, aba, parang proposal na yun ha. Haha. Tapos habang nasa van pabalik, napangiti si Krista at sabi kay Mikoy, hindi ko akalain na ganun kabait si mama mo. Sagot naman ni Mikoy, kasi, mabait ka rin. Boom! Dalawang salita lang pero parang tinunaw na naman ang puso ni Krista. Ganon talaga kapag totoo ang kilig, hindi kailangan ng mahahabang dialogue, sapat na yung titigan, sabay ngiti. Ngayon mga idol, sa punto ng kwento natin, masasabi nating isa na itong turning point para sa tandem. Kasi kapag natanggap ka ng pamilya, iba yung pakiramdam. Hindi na lang kayo basta magkakalab, may emotional bond na rin. At ang nakakatuwa, sa kabila ng mga chismis at issue online, mas pinili nila ang katahimikan, respeto, at pagmamahalan. At dahil dito, mas lalong lumakas ang loob ni Krista na harapin ang susunod na hamon, at yan nga ang isa pang intriguing part sa ating thumbnail, nanay ni Krista gustong kausapin si Mikoy. Aba, mukhang palitan na ng magulang to mga idol. Kaya sa susunod nating segment, malalaman natin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit gustong kausapin ni nanay ni Krista si Mikoy. Para ba magpasalamat, magtanong, o baka may pa-surprise si nanay? Isa lang ang sigurado, magiging emotional, masaya, at puno ng pagmamahal ang susunod nating segment. Kaya mga solid My Chris fans, huwag kayong aalis dahil dito sa Ka-Earth Mix Vlog, tuloy-tuloy lang ang kilig, saya, at inspirasyon. At ayun na nga mga ka-Earths, habang papatapos na ang araw na yun, ramdam na ramdam ng lahat ang halo-halong emosyon, may kaba, may kilig, may pag-aalala. Nasa harap pa rin ng bahay si Mikoy, bitbit ang mga bulaklak na kanina pa niyang gustong ibigay kay Krista. Pero eto na nga,
biglang lumabas si Mama Ellen, at sa likod niya, si nanay ni Krista. Grabe, kung may background music lang sa eksenang to, siguro, bakit ngayon ka lang, o kaya, hanggang kailan kita mamahalin, na agad ang tutugtog. Ramdam ng lahat ang tensyon pero sa likod ng lahat ng iyon, may mabigat na pagmamahal at pag-unawa na gustong lumabas. Tahimik lang si Mikoy, pero sa loob-loob niya, gusto niyang humingi ng tawad, hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil alam niyang maraming hindi pagkakaintindihan ang kailangang itama. Lumapit si nanay ni Krista, at sa malambing pero matatag na boses ay sinabi niya, Mikoy, anak, hindi kita gustong awayin. Gusto ko lang maintindihan kung ano ba talaga ang intensyon mo kay Krista. Grabe, doon na halos mapaluhod si Mikoy. Pero bago pa siya makasagot, biglang lumapit si Krista, hawak ang kamay ng nanay niya, sabay sabi, Nay, si Mikoy mabuting tao po. Hindi niya ako pinabayaan kahit minsan. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang pinili kong paniwalaan. Ayun, boom. Ramdam mong kahit ang hangin napahinto sa eksenang yun. Walang salita si Mama Ellen, pero baka sa mukha niya ang pag-asa, parang sinasabi ng mga mata niya, sana nga totoo lahat ng ito. Tapos ayun na, huminga ng malalim si Mikoy at sinabing, Tita, mahal ko po si Krista. Hindi ko po siya sinaktan, hindi ko siya niloko. Alam kong marami pong intriga at mga tsismis, pero kung totoo pong mahal ang pag-uusapan, kahit ilang ulit niyo po akong subukan, di ko siya bibitawan. Boom! Ganon kalakas ang linya ni Mikoy, parang sa teleserye na may slow motion tapos may dramatic zoom in. Si Krista, di na nakapagsalita, luha lang ang tumulo. Si nanay, napangiti ng bahagya. Si Mama Ellen, napaluhod at sabay yakap sa anak niyang si Krista. Anak, kung masaya ka, masaya na rin ako. Ay grabe mga ka-erts, solid. Mula sa tensyon, napunta sa luha ang pagkakasundo. Dito mo talaga makikita na kahit gaano karaming tukso o pagdududa, kung ang pagmamahalan ay totoo, hahanap yan ng paraan para mapatunayan ang sarili. At sa puntong yun, nagbigay pa ng simpleng ngiti si Mikoy kay Mama Ellen at nanay ni Krista sabay sabi, maraming salamat po sa pagkakataon. Hindi ko po sasayangin si Krista. Cut the next scene, gabi na, nasa tapat ng bahay sina Mikoy at Krista, nagkape habang pinapanood ang mga alitaptap sa paligid. Tahimik pero paon ng damdamin. Sabi ni Krista, alam mo Mikoy, minsan natatakot pa rin ako. Pero kapag kasama kita, parang kahit lahat ng gulo sa mundo, kayang lampasan. Sabi ni Mikoy, basta't magtiwala ka lang sa akin, wala tayong hindi kayang pagtagumpayan. Tapos ayun, biglang tumugtog ang theme song nila, Nothing's Gonna Stop Us Now. Outro time mga idol. So ayan mga ka-erts, nakita nyo na kung paano ang bawat pagsubok, kahit gaano kabigat, ay nagiging tulay para mas lalo pang pagtibayin ang tiwala at pagmamahalan. Sa kwento ni Mikoy at Krista, hindi lang ito tungkol sa romantic love, ito ay tungkol din sa pagpapatawad, pag-unawa, at pagmamahal ng pamilya. Minsan akala natin kailangan nating patunayan ang sarili sa buong mundo, pero minsan, sapat na natutuo ka sa taong pinakamahalaga sa'yo. Kaya kung meron kang minamahal ngayon, huwag kang matakot magsabi ng totoo, huwag kang matakot magpakatoto. At syempre mga idol, paalala lang ulit, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang for entertainment purposes only, ginawa para magbigay inspirasyon, kilig, at good vibes sa lahat ng solid supporters ng My Chris Tandem. Salamat sa walang sawang panunood at suporta sa ating channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa susunod na episode ng ating kwentong puno ng kilig at aral. Hanggang sa muli, mga ka-erts, tandaan, kung ang pagmamahal ay totoo, kahit gaano kadilim ang daan, magliliwanag pa rin ito sa dulo. Heart.